May idadagdag yata si VP diyan sa komentaryo tungkol dito kung bakit hindi pinadaan pa sa Filipino court. Samantalang marami naman tayong korte, ang ating mga huwes ay magagaling. Yes, please, VP po. Yes, thank you, Senator Marcos. Ang gusto ko lang gawin is unang-una, meron kasing document galing sa ating Pangulo papunta sa akin na sulat no, na lumabas dahil kinuha siya sa isang lawyers group chat. Hindi namin alam kung sino ang kumuha at inilabas siya. Gusto ko lang na isubmit ito as part of the records of this hearing kasi as a Filipino and as a public official, binasa ko yung um, ang ating protesta doon sa ICC at yung desisyon ng ICC. At nakita ko na wala talagang jurisdiction. Pero alam ko na merong ginagawang investigation dahil nabibigyan kami ng data or information galing sa mga law offices na ginagamit dyan sa loob ng Pilipinas sa pag-interview ng witnesses. Kaya kinausap ko unang-una ang Secretary of Justice noon. At dahil hindi paiba-iba yung sagot niya sa mga tanong ko, ang ginawa ko ay dumiretso ako sa Pangulo. Kaya yon, nabigyan ako ng sagot ng Pangulo at gusto kong basahin ang kabuuan ng sulat. Nakalagay dito, Dear Vice President Duterte, this is reference to your letter of 4 December 2023 as well as similar letters sent to members of the cabinet, namely Secretary Jesus Crispin C. Remulla of the Department of Justice and Solicitor General Menardo Guevara on even date. With respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the ICC into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of my cabinet, including yourself, will echo my views on this matter. As it is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines at all times. Ngayon, naririnig ko po sinasabi ng ating Secretary of Justice na mabibigyan siya ng panahon na makasagot sa loob ng ICC. And that is clearly the Philippine government's position that there is cooperation with ICC. So kinikilala na nila ngayon yung jurisdiction ng ICC na wala naman kasi talaga. Because this is an extraordinary case of extraordinary rendition. At pangalawa, Senator Amy, gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating Pangulo ng ating bayan? And finally, I request that I leave the meeting, the hearing, because I have to prepare for meetings as well here this morning at 9 a.m. Thank you very much, our honorable senators, mga kababayan. Maraming salamat, VP. Maitatanong lang, kailan yung date nung sinasabi mong sulat mula sa Pangulo natin? Ang date ng kanyang sulat ay December 15, 2023. 2023. Iba pang sulat pala ito. At maraming salamat at hihingin natin ang sagot ng ating AFP tungkol sa PSG at yung okasyon sa Villamor. Maraming salamat, VP. Kung may mga iba pang mga hearing, sana makadalo ka rin.
Thank you. Opo, salamat. Okay, I think that's posited to Secretary Chodoro. Nawala Yes, na ma'am. yata si General Larida. No, ma'am, I will answer all the questions regarding the Armed Forces of the Philippines. As we said, we were deputized to support the Philippine National Police. And it is part of the constitutional duty of the armed forces to follow processes. And if we were to question those orders, even under color of law, under color of right, then it would amount to the armed forces acting unilaterally on its own, which is anathema to civilian authority over the military. As we said, our jurisdiction ends in providing support to the Philippine National Police. And with respect to the Presidential Security Command, that is a highly secure unit, and operational security is strictly followed. That ends my response, Your Honor. Yes, nakakapagtaka lang kasi facility ninyo yung Villamor. Ang inimbita namin yung Air Force. Wala po rito. Bakit? Your Honor, because of the fact that we will not go into operational details, and I made the call that the armed forces will answer in the light of our supporting role and not principal role to the Philippine National Police. Yes, pero narito si General Larida. Anong nais niyo yung sabihin? Madam Chair, I defer to the wisdom of the Honorable Secretary of National Defense. That is, the AFP's role is to support the Philippine National Police. Thank you, Madam Chair. Kahit sa Villamor mismo. Kahit sa lugar ninyo mismo, kampo ninyo eh. Yes, sir. Yes, Madam Chair. Ganun. O sige, ganun lang sagot. So, okay. Isang mapagpalang araw mga kababayan at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. For today's video, magre-react po ulit tayo sa panibagong video na nakuha natin dito sa Senate of the Philippines kung saan nag-organisa po si Senator Amy Marcos ng isang hearing o ito public hearing po ito. So, kailangan alam nyo din po ito. Kung sakaling hindi nyo po napapanood ay ito po, gagawin po natin ng reaction video. Okay, so sa hearing po na ginawa ngayong araw ay nagulat din po tayo na si VP Sara po ay umattend po sa meeting via Zoom ata ito yung kanyang ginamit. At meron nga siyang mahalagang mga mensahe na ibinahagi po sa Senado at syempre sa mga manonood. No? Okay, isa na nga po dito yung pag-call out niya sa AFP o yung Armed Forces of the Philippines kung saan pinapaliwanag niya or gusto niyang magpaliwanag yung AFP sa nangyari pong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. So bakit nga ba may malaking katungkulan itong Armed Forces of the Philippines no dito po sa talagang napakalaking issue na kinakaharap ngayon ng bansa. Okay, so yung AFP po ay mahalaga po yung papel niyan. No, pagdating sa mga dating pangulo, syempre sa present president at saka lalong sa pangulo na mga nagdaan. Okay, particular po ito sa aspeto ng seguridad at paggalang sa kanilang dating posisyon. At narito nga ang ilang sa mga kadahilanan kung bakit mahalaga ang kanilang papel. Unang-una na nga dyan mga babayan ay ang seguridad ng estado at dignidad sa posisyon, okay, ng posisyon. Ang dating Pangulo kasi ay nananatiling mahalagang personalidad kahit wala na siya sa opisina. So, ang pagbibigay po ng seguridad mula sa AFP, particular na sa pamamagitan ng Presidential Security Command o PSC, ay bahagi ng pagsigurado na ang dignidad ng posisyon at ang kaligtasan ng dating leader ay protektado. So, hindi lamang po yan kay Pangulong Duterte sa mga nagdaang mga pangulo din po kasi dahil po kinikilala pa rin po yung naging contribution nila nung mga panahon na sila po ay nanunungkulan. Pangalawa dito yung pag-iwas sa anumang banta. Natural, marami pong mga presidente, kahit nga hindi presidente, di ba yung nakakatanggap ng death threat, mga banta dahil sa
mga ginawa nilang trabaho noon. Maaari kasi nga maging target ng banta ang dating Pangulo dahil sa mga desisyong ginawa niya noong panahon na nanunungkulan pa siya. So ang suporta ng AFP ay mahalaga upang matiyak na ang mga banta ay maagapan. Pangatlo, ito ay simbolo ng pamahalaang matatag. Ang patuloy na pagbibigay kasi ng proteksyon sa mga dating Pangulo ay nagpapakita po ng dedikasyon ng pamahalaan sa pagkilala sa mga serbisyo sa pinakamataas na posisyon. Ito rin po ay syempre sumisimbolo din sa pamahalaang matatag at maayos ang pamamahala. At sa akin yung pagganap sa legal na obligasyon, 'di ba? Batay sa batas kasi nakasaad naman po 'yan na ang dating pangulo ay may karapatang tumanggap ng seguridad mula sa estado at ang AFP ang nagsisilbing katuwang ng pamahalaan upang maisakatuparan ang obligasyon na ito. Kaya itong itong Presidential Security Command na bahagi po ng AFP ay special na idinisenyo po upang bigyan proteksyon ang kasalukuyan at ang dating Pangulo. Sila po yung mga pangunahing mandato na nagsasagawa ng protocol when it comes po sa security or seguridad ng ating mga pinuno. So, ayun lang po yung ilang mga kaliwanagan kung bakit kasama po sa issue ang AFP. Okay, so hintayin natin sa mga susunod na araw kung ano nga po yung magiging sagot po ng AFP para maliwanagan po tayo at maliwanagan din po syempre si Vice President Sara Duterte dito sa nangyari nga pong pagkakaaresto po kay dating Pangulong Duterte. Okay, so sa ngayon mga kababayan, may meeting po si VP Sara sa The Hague. So saglit lang po siyang humarap sa Senate. At sa susunod po, sabi nga ni Senator Amy, kung may mga pagpupulong pang magaganap, sana ay maka-attend pa ulit si VP Sara, okay, para marinig niya din at marinig din natin yung side niya, And hopefully, sana ay mabigyan na po ng kasagutan yung mga agam-agam, mga kuro-kuro, dahil nga po, nagkakaroon na po ng division dito sa ating mamamayang Pilipino dahil nga sa nangyayaring issue ng ito. So sana pagdating ng araw ay mabigyan po ng konkretong sagot at mabigyan po ng hustisya ang dapat mabigyan po ng hustisya. So muli, maraming salamat. Comment down below kung ano yung opinion ninyo tungkol dito sa nangyaring hearing at sa mga sinabi po ng ating mga cabinet members at syempre si Senator Amy Marcos at si VP Sara. So i-comment nyo po yan sa baba at ating talakayin yan. Maraming salamat at God bless po sa inyo.